Dako na po tayo sa ating third word. Woman, behold your son, behold your mother. Basahin ko lang po yung sinabi sa John chapter 19 verse 26 to 27. Jesus saw his mother and the disciple he loved standing there. So he said to his mother, "He is your son." Then he said to the disciple, "She is your mother." From that time, the disciple took her to live in his home. So makikita po natin sa 7 last words, yung forgiveness, salvation, sacrifice. Pero pagtutuunan ko po ng pansin ngayon itong third word dahil iba siya. Why? Kasi mas personal and mas malapit sa puso. The third word is about relationship. Kasi nakikita po natin na sa gitna ng paghihirap ni Jesus, hindi niya nakalimutan ang isang tao, ang kanyang ina. Hindi po niya nakita ang crowd, hindi niya pinansin ang sakit na nararamdaman niya. Nakita niya ang isang ina na nagmamahal sa kanya. At dito natin makikita ang pagmamahal ng isang magulang at ang pagmamahal ng isang anak. Bibigyan ko po ng title tong message na i-share ko sa inyo. Ang title po niya ay A Love That Stays, Suffers, and Cares. May ilang points akong gustong i-share para mas makita po natin ang tuturo dito sa third word. Una, a mother's love that stays. So makikita po natin sa paanan ng cross, nandun si Mary. Maraming umalis kay Jesus, yung iba tumakbo, yung iba natakot, pero si Mary nanatili siya. Hindi siya umalis, hindi siya nagtago, hindi niya iniwan ang anak niya. And that is the heart of a parent. Ang pagmamahal ng magulang ay nagsasabi ng, "Anak, kahit mahirap, nandito lang ako. Kahit hindi ko kayang ayusin, sasamahan kita." Hindi po kayang pigilan ni Mary yung nangyayari kay Jesus. Hindi niya kayang alisin yung sakit, but she gave something powerful, her presence. And sometimes, that's the greatest expression of love. Sabi po sa Isaiah chapter 66 verse 13, "I will comfort you there in Jerusalem as a mother comforts her child." So makikita po natin ang pagmamahal ng isang ina ay larawan ng pagmamahal ng Diyos. Isang pagmamahal na nananatili at hindi umaalis. So para po sa mga parents dito, hindi po kailangan na perfect kayo because your presence matters more than perfection. Being there, especially in your child's hardest moments, is already love. And para naman sa atin, na mga anak, minsan nakakalimutan natin na may mga magulang tayo na nananatili para sa atin, kahit ang hirap-hirap na. Let's not overlook the parents who stayed with us through everything. Second point, a mother's love that suffers. Si Mary po, hindi lang siya nanatili sa paanan ni Jesus, nasasaktan siya. Imagine niyo po sa mga magulang na nakikita mong nasasaktan ng anak mo at wala kang magawa. Ibang klaseng sakit po yun. Kasi pag nasasaktan ng anak, nasasaktan din ng magulang. Bawat sugat ni Jesus, parang sugat din siya sa puso ni Mary. And this reminds us that love is not always comfortable. Sometimes, love means carrying pain you didn't choose. Ang tunay na pagmamahal, marunong magtiis ng sakit. Parents sacrifice in ways we don't always see. Sleepless nights, silent prayers, and hidden struggles. So si Mary po represents that kind of love. A love that is willing to suffer. So sa totoo lang po, sa ating mga anak, hindi natin alam lahat ng pinagdadaanan ng mga magulang natin. Pero isang bagay ang dapat na sigurado tayo. Marami silang tiniis para sa atin. So, take time to appreciate your parents and recognize the sacrifices they've made. Even yung mga sacrifices na hindi nila sinasabi sa atin. Pangatlo,
A son's love that sees and cares. Now, in the middle of his suffering, Jesus speaks. Woman, behold your son. Behold your mother. So even on the cross, Jesus noticed his mother. This is the heart of Christ. He sees people even in pain. Pero hindi po yung nagtatapos lang sa nakita niya. He acted. Ipinagkatiwala niya si Mary kay John at sinigurado niya na hindi siya maiiwan mag-isa. And this is the real message of the third word. Love sees, love cares, love takes responsibility, and love acts. Jesus honored his mother not just in words, but through practical care. So sa atin pong mga anak, paano po natin minamahal ang magulang natin? Hindi lang siya dapat sa pagsabi ng I love you, hindi lang siya sa pag-post sa social media, kundi sa oras, respeto, pag-aalaga at pakikinig. Kasi ang tunay na pagmamahal ay may action. Sa tanungin po natin ang ating mga sarili, how do I care for my parents today? Fourth, a love that builds a new family. So in that moment, Jesus also did something beautiful. He created a new relationship. Mary became like a mother to John, and John became like a son to Mary. So this shows that in Christ, we are given a spiritual family. So sabi po sa Galatians chapter 6 verse 10, therefore, whenever we have the opportunity, we should do good to everyone, especially to those in the family of faith. Ibig sabihin po, sa loob ng church, hindi lang tayo connected by blood, kundi by love. And ang church, hindi lang siya isang gathering, isang pamilya ito, kung saan may nagmamalasakit, may sumasalo, may nagmamahal. So, in conclusion po, at the cross, we see a mother who stayed, a mother who suffered, and a son who cared until the very end. This is the beauty of the third word. It reminds us that love is not just spoken, it is lived out, especially in the hardest moments. So today po, hayaan po natin ang mensahe na to na mangusap sa ating mga puso. Para po sa mga magulang, continue loving, staying, and sacrificing. Para sa mga anak, honor and care for your parents while you still can. And for everyone, be the kind of person who love like Jesus. So at the cross, Jesus didn't just show us how to die for others. Ipinakita niya kung paano magmahal, mag-alaga, at hindi iwan ang mga mahal niya. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa mensaheng nagkaloob niyo ngayon. At sa pagkakataong ito na muli nakapakinig po kami ng iyong salita. Tulungan mo po kami, turuan mo kaming magmahal tulad ni Jesus, isang pagmamahal na nananatili, nagtitiis at nag-aalaga. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.